Isang mapagpalang araw po sa ating lahat. Inaanyayahan po ang bawat isa na tumayo para sa ating panalangin. Let us bow down our heads and feel the presence of the Lord. Makapangyarihang Diyos Ama, nagpapasalamat kami muli sa araw na ito na kami ay nagtitipon. Salamat po Panginoon at ginabayan mo ang bawat isa sa amin na makarating dito sa iyong bahay-sambahan. Gayon din Panginoon, ipinapanalangin namin ang aming mga kapatid na wala pa rito Panginoon. Gabayan mo po sila at ingatan tulad ng paggabay mo sa amin. Panginoon, Ikaw po ang manguna sa worship service na ito, Panginoon. Salamat, Panginoon, sa wisdom na ibinibigay mo sa aming pastor. At lubos namin nauunawaan ang iyong mga salita, Panginoon. Salamat, Panginoon, sa music ministry na patuloy mo ginagamit, Panginoon, upang magbahagi ng kanilang talento. Panginoon, salamat sa mga ushers at volunteers at patuloy mo silang ginagabayan saan man sila magpunta, Panginoon, upang maibahagi ang iyong mga salita. Panginoon, nagpapasalamat din kami sa mga volunteer teachers ng children ministry, Panginoon, na sa murang edad ng mga bata ay nababahagi nila ang kanilang katalinuhan, Panginoon. Salamat, Panginoon, sa patuloy mong paggabay sa bawat isa sa amin, Panginoon. Sa iyong pagpapala, Panginoon, sa mga blessings na patuloy namin natatanggap, Panginoon, at higit sa lahat, Panginoon, ang pinakamahalagang blessing ay ang magkaroon kami ng Kristo sa aming buhay. Salamat, Panginoon, at patuloy mong ginagabayan ang bawat isa sa amin, Panginoon. Panginoon, kayo na rin po ang magabay sa mga mahal namin sa buhay na wala ito, Panginoon. Abutin mo sila ng inyong pagpapala, Panginoon. Panginoon, ipinapanalangin din namin ang mga kapatid namin, Panginoon, na may mabigat na dalahin, Panginoon. Panginoon, yakapin mo sila at iparamdam na walang imposible sa iyo, Panginoon. Panginoon, lahat ng mga biyaya na amin natatanggap ay tinataas namin sa iyo. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Isa po mapagpalang umaga sa bawat isa. Bago po tayo umawit sa ating Panginoon, hayaan po muna natin na lingunin natin ang ating mga katabi sa kaliwa, sa kanan, sa likod, sa harapan. At pagiging natin ang isang mapagpalang umaga. Yes, Lord. So, hayaan po kumawasa ng isang talata sa ating Biblia. Ang sabi po dito, kabutihan pag-ibig mo sa akin, hindi magkukulang. Siyang makakasama ko habang ako'y nabubuhay at magpakailanman sa bahay ni Yahweh mananahan. Amen? So alam po natin, o naniniwala po ba tayo na ang pag-ibig ng ating Panginoon ay patuloy na ibinubuhos sa bawat isa? Amen, Panginoon. Do you believe that God of love is always there for you? Na ang kanyang kabutihan ay laging nandiyan para sa bawat isa. So tayo po ay magpupuri at magpapasalamat sa ating Panginoon sa kanyang kabutihan, sa kanyang mga pagpapala at sa kanyang pag-ibig sa bawat isa. Amen? So tayo ay hihinda, aawit at magsasaya sa presensya ng ating Panginoon. Amen? Amen. Isang maraming para sa ating Diyos na buhay. Yes, Lord. Yes, Jesus. Sumahan po kami umawit. Yes, Lord.
kayo upang kami gabayan, Panginoon. We just want to acknowledge you in our life, Lord God. We just want to worship you, to praise you, Lord. Salamat, O Diyos. Jesus. O God, wala ang aming mga salita upang pasalamatan ang ating nag-iisang Diyos sa kanyang kabutihan, Lord God. We just want to worship you, Panginoon, to bless your name, O God. Oh, Jesus. Let us just feel the presence of our God in our midst. Pakiramdaman mo, Panginoon, iyakap ng ating Panginoon. Pagmamat, meron tayong mga iniisip ngayong umaga. Meron mga bumibigat sa ating mga damdamin, sa ating mga puso. Let us just give it all to God. And let us focus our hearts and our minds sa ating Panginoon. Sa Sa
Manalangin po tayong lahat. Itungo natin ang ating mga ulo, brothers and sisters. Sabi po ng awit, salamat po Diyos sa inyong pagtuturo at sa inyong pagtutuwid sa amin. Hayaan po natin ituwid ng Diyos ang ating mga puso, damdamin, ang ating mga isip sa oras na ito. Tayo po'y humaharap sa Kanya, sa isang Diyos na banal at kataas-taasan. Kaya ihanda po natin ang ating mga puso sa Kanya. Ano man pong karumihan, ano man pong mga salita, kilos, gawa, na alam po natin hindi kaaya-aya sa harapan ng Panginoon. Ito po'y ating ikumpisal sa Kanya. Ito po'y ating ihayag sa Kanya. At alam po natin siya'y nakikinig. Salamat po sa katiyakan ng kapatawaran sa lahat ng aming mga pagkakasala. Ito man po'y malaki, ito man ay maliit, ito man ay sinadya, ito man ay hindi sinadya, Panginoon. Nagpapasalamat po kami sa lahat sapagkat ang lahat ng aming karumihan, kagaya ng iyong sinabi sa iyong salita, ay lilinisin mo at kami ay ituturing mong matuwid. Minsan pa, Panginoon, ay nagpapasalamat kami sa dugo ni Kristo na siya pong dahilan kung bakit kami ay nakakaharap at nakakatindig sa inyo, Panginoon. Salamat sapagkat kami minarapat na makalapit sa inyo bilang aming Ama. At nagpapasalamat po kami na kinikilala mo kami na matuwid sa umagang ito. Aming Diyos, inaamin po namin wala kaming magagawa kung wala ka. Kailangan po namin kayo ngayong umaga. Kayo po ang magturo sa amin. Kayo po ang magbigay ng aral na dapat naming tanggapin sapagkat sa aming sarili lamang, sa aming dunong, sa aming preparasyon ay wala po kaming maibibigay, Panginoon. Subalit ikaw ang may kakayanang magturo sa iyong mga anak sa umagang ito. O Panginoon, nagpapasalamat din po kami sapagkat sa umagang ito, alam po namin na bukas ang kalangitan at lahat ng pangangailangan ng iyong mga anak ay iyong inaabot. Ito man ay pangangailangang pisikal, ito man ay pangangailangan ng aming kalooban, ito man ay pangangailangang kagalingan at pampinansyal, Panginoon. Alam po namin, O Diyos, kayang-kaya mong abutin sapagkat ikaw ay aming Ama at ikaw ay Diyos na mapagbigay sa iyong mga anak. Nagpapasalamat po kami sa presensya ng iyong Espiritu na siya po ang magtuturo ngayong umaga. Spirit of God, we give you full control over this worship service. Be our teacher and be our guide. This is our prayer. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Amayan po natin ang ating mga katabi sa kaliwa, sa kanan. Batiin po natin sila ng Happy Lord's Day, kapatid. At dahil nalalapit na po ang Pasko, batiin po natin sila ng Merry Christmas. Pwede po bang alayan natin minsan pa ang Panginoon ng malakas na palakpak? Thank you, Lord. Itaas po natin ang ating mga kanang kamay at sabay-sabay po nating sabihin, ang salita ng Diyos nagliligtas. Ang salita ng Diyos nagpapagaling ng sakit at karamdaman. Ang salita ng Diyos nag-aayos ng buhay. Ang salita ng Diyos nagbibigay ng pag-asa. At ang salita ng Diyos nagpapala.
Sabay-sabay po nating sabihin, today, I receive the blessings in the Word. Ulitin po natin, today, I receive the blessings in the Word. In Jesus' name, Amen and Amen. Manatili po tayong nakatayo for the reading of God's Word. Ang ating pong pag-aaralan ay ating pong kinuha sa aklat ng Lucas, Kabanata 1, talata 30 hanggang 35. Ganito po ang ating mababasa. Kaya sinabi sa kanya ng anghel, "Huwag kang matakot, Maria, dahil pinagpala ka ng Diyos. Magbubuntis ka at manganganak ng isang lalaki, at papangalanan mo siyang Jesus. Magiging dakila siya, at tatawaging anak ng kataas-taasang Diyos. Ibibigay sa kanya ng Panginoong Diyos ang trono ng ninuno niya si David. Maghahari siya sa mga lahi ni Jacob magpakailanman. Ang paghahari niya ay walang katapusan." Maghahari siya sa mga lahi ni Jacob magpakailanman. Ang paghahari niya ay walang katapusan. Sumagot ang anghel, "Sa iyo ang banal na Espiritu, at lililiman ka ng kapangyarihan ng kataas-taasang Diyos. Kaya ang banal na sanggol na ipapanganak mo ay tatawaging anak ng Diyos." Ito po ang salita ng Diyos. Maaari na po tayong maupo, brothers and sisters. Ang mensahe po na aking ibibigay sa inyo ngayong umaga ay kadugtong po ng ating pinag-aralan noong nakaraang Sunday. Kaya ang pamagat po ng message na ito ay ating tinawag, "Ang tamang paghahanda sa paparating na Kapaskuhan, Part 2. Kamakailan ay naganap ang national elections sa Amerika at nagkamit ng pinakamaraming electoral votes ang President-elect na si Donald Trump. Maraming nagsasabi na ang pagkapanalo ni Trump ay sumasalamin sa matinding naisin ng maraming mga Amerikano na makapagluklok ng isang matapang at matatag na lider. Isang pinuno na determinado at seryosong wakasan ang mga lumalalang problema sa Amerika, kagaya ng kakulangan sa seguridad, pagkontrol sa kanilang border, problema sa ekonomiya, at iba pang mga problema ng kanilang lipunan. Ang nangyari sa kanilang botohan ay nagpapakita lamang po na talagang ang tao, anumang lahi, ay may hangarin na magkaroon ng isang leader na magliligtas sa atin sa mga malalaking problemang panlipunan. At wala pong masama doon. Mainam ang ganoong hangarin. Ngunit ito po ang katotohanan. Walang katiyakan na magagampanan ng isang pangulo sa anumang bansa, daang porsyento ang inaasahan ng taong bayan sa kanya. Wala po kasing lider na perpekto ang pamamahala, dahil ang lahat ay may mantsa ng kasalanan, at ang kasalanan ay nariyan pa rin kasama natin. Ngunit sa isang banda, ang ating pong hangarin na pamahalaan ng isang matuwid at tunay na lider ay tama lamang naman. Ang hangarin ito, palagay ko, ay sumasalamin sa tunay na nilalaman ng ating mga puso. Sa kailaliman at kaibuturan ng ating mga puso, naghahanap tayo ng isang Savior. Naghahanap tayo ng tagapagligtas. Isang superhero. Isang perpektong hari na magliligtas sa atin at babago sa takbo ng mundo.
Naghahanap tayo ng tinatawag na Messiah. Brothers and sisters, buong puso po akong naniniwala na ang superhero o perpektong hari na inaasam-asam ng ating mga puso ay dumating na. At wala ito sa katauhan ng kahit na sinong politiko na someday ay pwedeng paharapin at litisin sa isang hearing sa Senate o di naman kaya ay sa Kongreso. Ang haring ito ay naghahari na kahit hindi natin batid. At yung naumpisahan niyang paghahari noong araw, tatapusin niya hanggang sa maiatang ng buo ang pamamahala ng buong mundo sa kanyang balikat. Ang tinutukoy ko pong perpektong hari ay walang iba kundi ang Panginoong Hesukristo na isinilang noong araw ng Pasko. Pwede ba akong makarinig ng Amen? Amen. Tingnan natin kung paano ipinakilala si Kristo bilang isang hari sa Biblia gamit po yung mga katawagan o titles kay Jesus doon po sa tinatawag na infancy narrative ni St. Luke o yun pong mga kwento ng Batang Kristo na matatagpuan sa aklat ng Lucas, Kabanata chapter 1 and chapter 2. Diyan po sa dalawang chapters na yan, makikita po natin yung tinatawag na infancy narrative o kwento ng sanggol o Batang Kristo. Tingnan natin ang chapter 1 verses 31 hanggang verse 33. Magbubuntis ka at manganganak ng isang lalaki at papangalanan mo siyang Jesus. Magiging dakila siya at tatawaging anak ng kataas-taasang Diyos. Ibibigay sa kanya ng Panginoong Diyos ang trono ng ninuno niyang si David. Maghahari siya sa mga lahi ni Jacob magpakailanman, at ang paghahari niya ay walang katapusan. Sa mga talata pong ito ay tinawag ang Kristong isinilang sa mga sumusunod na titles at may guhit po dyan sa mga verses na yan. Anak ng kataas-taasang Diyos, may trono, isang hari. Doon naman sa verse 35 ay pinakilala ang isa pang title sa Kristong sanggol. Ganito ang pagkakasabi. Sumagot ang anghel, "Sasa iyo ang banal na Espiritu at lililiman ka ng kapangyarihan ng kataas-taasang Diyos. Kaya ang banal na sanggol na ipapanganak mo ay tatawaging anak ng Diyos." Dito naman ay pinakilala ang isa pang title ni Jesus bilang isang baby. Siya ay tinawag na Son of God o anak ng Diyos. Kanina tinawag siyang anak ng kataas-taasang Diyos, tinawag na may trono, tinawag din na hari, ngayon naman tinawag na anak ng Diyos. Subalit meron pang idinagdag ang infancy narrative na ibang titles for Jesus. Sa chapter 2, verses 10 hanggang verse 11, ay ganito po ang ating makikita. Pero sinabi sa kanila ng anghel, "Huwag kayong matatakot, dahil naparito ako upang sabihin sa inyo ang magandang balita, good news, na magbibigay ng malaking kagalakan sa lahat ng tao. Sapagkat isinilang ngayong araw sa Bethlehem, sa bayan ni Haring David, ang inyong tagapagligtas, Savior, ang Kristo, the Christ, na siyang Panginoon." Sa verses na ito, nabanggit na yung birth ni Jesus ay magandang balita, good news. Tinawag din siyang Savior, tagapagligtas, at tinawag din siyang Kristo
na ang ibig sabihin ay the chosen king, piniling hari. Parami na ng parami ang titles ng baby Jesus. At may idinagdag pa ang infancy narrative. Doon sa chapter 2, verse 25, ay ganito naman ang ating matutunghayan. May isang tao roon sa Jerusalem na ang pangalan ay Simeon. Matuwid siya, may takot sa Diyos, at sumasa kanya ang banal na espiritu. Naghihintay siya sa pagdating ng haring magliligtas sa Israel. Dito naman tinawag ang baby Jesus na isang king that will save the nation of Israel. Pero may dinagdag pa ang infancy narrative na another title. Pagdating sa verse 26 ay ganito ang ating mababasa. Ipinahayag sa kanya ng banal na espiritu na hindi siya mamamatay hanggat hindi niya nakikita ang haring ipinangako ng Panginoon, the king that was promised by Yahweh, by the Lord. Another title for Jesus. Napakarami pong pamagat, napakarami pong pagkakatawag kay Kristo. At kung ito po ay ating ibubuod, 4 lang talaga yung titles na itinawag ng infancy narrative sa Kristong isinilang. Number 1, tinawag si Jesus na Son of God o anak ng Diyos. Pangalawa, tinawag siyang Savior o tagapagligtas. Pangatlo, tinawag siyang King o Hari. Ang sali ng iba ay Emperor o Emperador. And finally, tinawag din ang kanyang birthday na Good News o Magandang Balita. Yan ang 4 titles na ginamit ng infancy narrative ni Luke to introduce the baby Jesus. Sa puntong ito, magandang pag-isipan. Ano kaya ang naglalaro sa isip ni Lucas nang ipakilala niya ang mga titles na ito for baby Jesus? Hindi naman pwedeng napagtripan lang ni Lucas yung mga titles na yan. I am sure may malalim na dahilan kung bakit yan yung 4 titles na napili niya. Ano ang naglalaro sa kanyang isip when he used these names, these titles for Jesus? Maganda din itanong, ano kaya ang naging impact? Ano po bang ibig sabihin ng impact? Ano kayang naging talab? Ano kayang naging dating ng mga katawagang iyan nung iyan ay mabasa nung unang siglo na isulat ang Gospel of Luke? Nung panahon po na ito'y isulat, namamayagpag ang malupit na Roman Empire. Kaya pag binasa nila ang infancy narrative, may kakaibang dating sa kanila na dapat po nating ma-recover. Mahalaga nating maarok para mas maintindihan natin ang ipinupunto ng infancy narrative at ni Luke. At ito po ang aking natuklasan. Yan ang mga titles na napili ni Lucas sa kanyang infancy narrative dahil gusto niyang ipakilala sa mga makakabasa ng unang panahon na si Kristo ang tunay na hari ng Israel. Si Kristo ang totoong emperor. At yung ibang nagpapakilalang emperor, nagpapakilalang hari, hindi sila totoo. Hindi sila tunay, hindi sila sovereign, hindi sila powerful. There is only one true king, and his name is Jesus. He was born in Bethlehem. Bakit ko po nasabi na yan ang layo ni Lucas nung isulat niya ang infancy narrative? Bakit ko po yun nasabi? Ayon po sa pag-aaral, itong 4 titles na ito, balikan natin, Son of God, Savior, King, and Good News,
Ito pong mga salitang ito, hindi pa dumadating si Jesus in the person of a baby, hindi pa po siya sinisilang, ginagamit na sa Roman Empire that time. At ito po ay mga political titles. Narinig yung sinasabi ko? Ito po ay mga political titles na idinidikit sa isisilang na bagong emperor. Nung araw, kapag isinilang ang tagapagmana ng trono sa Roman Empire, tinatawag siyang Son of God, tinatawag siyang Savior, tinatawag siyang King, at ipinamamalita sa buong empire, good news! Isinilang ang panibagong emperor. These are political titles, at ngayon, hiniram ni Lucas sa kanyang infancy narrative at ngayon idinidikit niya kay Kristo. So ano ang naglalaro sa isip ni Lucas? Palagi ko, simple lang. Ipinapakilala ni Lucas si Jesus bilang tunay na hari o emperador. Hindi si Caesar na nakaluklok sa Roman Empire ang true king. Si Jesus ang true king. At sa isang malalim na basa, sa pamamagitan ng infancy narrative, pinawawalang bisa ni Lucas ang pagiging emperador ni Caesar. Here is the true king. It is not Caesar. It is not even Herod of Israel. It is Jesus. Kung kaya masasabi po natin na ang sulat ni Lucas, ang infancy narrative na ito ay subversibo. Narinig niyo na po yung word na yun? Subversive. Ito po yung mapangahas. Ito ay mapanghimagsik. At para bang kinakalaban nito ang makapangyarihang imperyo ng Roma noong unang panahon na pinamumunuan ni Caesar. Kaya po delikado si Lucas nung sinulat niya to. Nanganganib ang kanyang buhay dahil para siyang nagsisimula ng isang kudita at parang gusto niyang mag-umpisa ng isang himagsikan dahil nagpapakilala siya ng panibagong kaharian. Nagpapakilala siya ng panibagong imperyo, nagpapakilala siya ng panibagong hari. At napaka-powerful po ng Roman Empire dahil pinapatay nila ang mga hindi sumasamba sa emperor nito. At yan ang dahilan kung bakit maraming Kristiyano, by the way, nung sinulat po ang Luke, established na ang church. In fact, bago po maisulat ang mga writings ni Pablo, mali sinabi ko. Tapos nang isulat yung writings ni Pablo, saka palang isusulat yung Gospel of Luke. In short, nung sinulat po itong infancy narrative, established na ang church. At namamayagpag na ang Roman Empire. Tapos kakalat itong infancy narrative, ipapakilala may bagong king. Ano kaya ang pwedeng gawin ng Roman Empire? Lahat ng hindi kikilala kay Caesar, pwede nilang ipakulong, pwedeng ipapatay, pwedeng ipakain sa mga leon sa Roman Colosseum. Ang idinideclare ng Roman Empire that time, Caesar is Lord. Pero dito sa infancy narrative at sa writings ng New Testament, pinapakilala ng mga apostles, there is only one King, there is only one Lord, Jesus Christ is Lord, and Caesar is not Lord. Yan ang dahilan kung bakit maraming Christians na nagpapakilala Jesus is Lord, pinapapatay noon sapagkat threat si Jesus
sa Roman Empire. Siguro po sa puntong ito, iniisip natin, bakit naman pinapawalang bisa ni Lucas ang pagiging emperor ni Caesar? Hindi ba dapat magpasakop sa emperor that time? Anong pinaghuhugutan itong si Lucas? At nagpapakilala pa siya ng another king. Pwede naman niyang ipakilala si Jesus as religious leader para wala nang gulo. Pwede naman niyang ipakilala si Jesus as teacher. A teacher was born in Bethlehem. Bakit kailangan niyang pakilala as king? At bakit niya kailangan humiram ng mga political titles at idikit kay Jesus? Bago po natin sagutin ang tanong na yan, tingnan po muna natin kung ano ba ang larawan ng patakbo ng kaharian ni Caesar. By the way, noong mga panahong yon, ang bansang Israel at Huda ay nasa ilalim din po ng kapangyarihan ng Roman Empire. Kaya yung pamamalakad ni Caesar, damay po ang bayan ng Israel. According to history, hindi ho maganda ang palakad ni Caesar. Noong panahong iyon, nagsasabuatan ang mga makapangyarihan, mapagmataas, at mayayamang Romanong opisyales at mga taksil at mga elitistang Hudyo. Kung nanonood kayo ng Pulang Araw, walang pinagkaiba, at palagay ko medyo nangyayari pa rin sa ating panahon. Ang mga Hudyong ito ay mga politikong may posisyon sa lipunan at marami sa kanila ay religious leaders, pahirap sa bayan. Inaabuso at inaalipi nila ang mga mahihirap, nilalamangan. Pinahihirapan ang mga magsasaka. Sila ang nagpapakapagod, nababali ang kanilang likod kakatanim sa bukid, pero kakaunti ang nakikinabang. Nagpapataw sila ng buwis na umaabot sa 50% na halaga ng pananim ng mga magsasaka at mga landowners. Grabe naman ang income tax rate. 50%. Wala nang matitira sa tao. Ganyan po ang larawan ng Roman Empire. Talamak ang injustices, poverty, suffering nung panahon niya. Kaya may sense nung sinabi ni Jesus, "Come to me, all of you who are heavily laden, and I will give you." Yan po ang larawan ng paghahari ng Roman Empire. Kaya sinulat ni Luke yung infancy narrative to introduce a better king. Ayon kay Lucas, ang paghahari ng isnilang ni Kristo ay kabaliktaran ng paghahari ni Caesar. Silipin po natin sandali kung paano isinalarawan ni Lucas ang magiging paghahari ni Kristo sa kanyang infancy narrative. At pansinin po ninyo, ibang-iba, may stark contrast between the kingdom of Caesar and the kingdom of Jesus Christ. Napakarami pong verses pero ibubuod ko na lang. Number 1, nabanggit po ng infancy narrative. Itataboy ni Kristo ang mga taong matataas ang tingin sa sarili. And these were corrupt leaders. Ibabagsak niya ang mga makapangyarihang hari mula sa kanilang mga trono. Pag nabasa ko ni Caesar, ano kaya ang reaction niya? Itataas niya ang mga nasa mababang kalagayan. Magkakaroon ng pagkakapantay-pantay between rich and the poor. Bubusugin niya ng mabubuting bagay ang mga nagugutom. There will be abundance under His reign. Paaalisin niya na walang dala ang mayayaman, referring to the Roman oppressors. Tutubusin niya ang kanyang bayan. Ililigtas niya ang mga Israel sa mga kaaway nito at sa mga napopoot dito. The birth of Jesus was an announcement. Matatapos na ang paghihirap ninyo. Bibigyan niya ng karangalan ng bayang Israel, itataas o ibabagsak niya ang marami sa Israel. Ibang-iba sa paghahari ni Caesar. Ang paghahari ni Caesar nagdudulot ng oppression at pang-aapi.
Ang dulot nito ay matinding paghihirap. Subalit ibang-iba ang paghahari ni Jesus. Ang dulot ng paghahari ni Jesus ay kaginhawahan. Di ba kung makarinig ng amen? Katiwasayan at kaligtasan. Pagpagod na ang kalooban mo sa mga personal Roman oppressors ng iyong buhay, come to Jesus, because in Jesus there is rest for your soul. At kung babasahin din po natin ang malapitan ng infancy narrative, mapapansin po natin na katambal ng paghahari ni Jesus ay yun pong tinatawag na kapuspusan ng banal na Espiritu. Narinig niyo po yung sinabi ko? Pag binasa natin yung infancy narrative, pag binabanggit yung paghahari ni Jesus, laging itinatabi sa kapuspusan ng banal na Espiritu. Magbibigay po ng example. Napakaraming verses, pero hindi na po natin babasahin. Buod na lang, for the sake of time. Nabanggit po sa infancy narrative na napuspos ng Holy Spirit si John the Baptist. Nabanggit din na napuspos ng Holy Spirit si Elizabeth, siya ang ina ni John the Baptist. Nabanggit din na napuspos ng Holy Spirit si Zacarias, siya ang ama ni John the Baptist. At bumaba kay Maria ang Holy Spirit. Sinamahan at pinatnubayan ng Holy Spirit si Simeon, isang lalaking matuwid at may takot sa Diyos. Para bang tuwing binabanggit ang Kingdom of Christ, ang paghahari ni Jesus, laging binabanggit din ang Holy Spirit. Paulit-ulit, recurring, paulit-ulit binabanggit sa infancy narrative ni Luke ang salitang napuspos ng Holy Spirit. At kapag ang mga taong ito ay napupuspos ng Holy Spirit, pakinggan niyo po ito, ang daming mga personality binanggit. Pag sila'y napupuspos ng Holy Spirit, hindi naman po sila nangingisay sa sahig at humugulong. Hindi naman po sila nangangatal ang kamay, naikot ang mata, nasupa, o di kaya nabubuwal at kung ano-anong sinasabi na hindi mo naiintindihan. Noong napuspos po sila ng Holy Spirit, isang bagay lang ang kanilang ginawa, inihayag nila ang pagiging hari ni Kristo. The surest sign that the Spirit is in you is that you are declaring the Lordship of Jesus Christ, the Kingship of the Lord Jesus. Sa makatuwid, ipinapakita sa atin ng infancy narratives na ang taong puspos ng banal na Espiritu ay isang taong naghahayag na si Kristo ay hari, na si Kristo ay That is the surest way that you can tell you are filled with the Spirit. Hindi yung, ay, tumatayo ang mga balahibo ko, the Spirit is here. Well, pwedeng mangyari yun, walang masama. Gumulong ako sa sahig, pwedeng mangyari yun. Pero kahit wala ang mga yan, the surest sign that you are filled with the Spirit, as far as the infancy narrative is concerned, is that your mouth, your heart declares Christ is your King. At ang katotohanan ito ay pinagtibay ni Pablo ng kanyang sabihin sa unang Korinto, chapter 12, verse 3, ang ganitong mga bagay. Walang taong pinapatnubayan ng Espiritu ng Diyos ang magsasabi, sumpain si Jesus. Thou shalt not take the name of the Lord your God in vain. Kaya minsan dapat careful tayo sa paggamit natin ng, oh my God, pag nadadaba ka, binabanggit mo pa yung pangalan ni Jesus, o pag gusto mong magalit at mapamura, binabanggit mo pa minsan yung name of God. Thou shalt not take the name of the Lord your God in vain. Walang taong pinapatnubayan ng Espiritu ng Diyos ang magsasabi, sumpain si Jesus, at wala rin taong makakapagsabi na si Jesus ay Panginoon kung hindi siya pinapatnubayan ng banal na Espiritu. Binuod ni Pablo yung sinasabi ng infancy narrative, na kung ikaw ay puspos ng banal na Espiritu,
Ikaw ay ginagabayan ng banal na Espiritu, your mouth will declare, Jesus Christ is... Kung ilalagay natin ito sa kalagayan ng mga naunang Kristiyano, lagay natin sa kanilang setting, sa kanilang context, sa kanilang history, na kung saan may persecution at inuusig sila sa kanilang pananampalataya, talagang makikita natin na may punto itong verse na ito at ang infancy narrative. Dahil nung mga panahon yun, matindi ang persecution at talagang mahirap bigkasin na si Jesus ay hari, na si Jesus ay Panginoon. Lalo pat alam mo na ang lupit ng Roman Empire. Delikado ang nagbibigkas ng Jesus is Lord nung araw. Hindi kagaya sa panahon natin, mag-post ka ng Jesus Christ is Lord, you will not be persecuted. Pero nung panahon ng mga apostles, nung panahon na isulat ang infancy narrative, hindi po ganun kadali to declare that Jesus Christ is King. Kaya sinasabi po ng infancy narrative at ng mga apostles, malibang tulungan tayo ng banal na Espiritu, bigyan tayo ng lakas ng loob ng banal na Espiritu, hindi natin mabibigkas that Christ is Lord because it will cost your life. Kaya ang pagbibigkas noon na si Kristo ay hari ay hindi simpleng pagbibigkas. Kagaya ng ginagawa natin ngayon, ito ay hindi isang simpleng pagbibigkas lamang ng bibig, kundi ito ay buong pusong pagpapasakop kay Kristo bilang hari. Nagkakaintindihan po ba tayo? O akala po natin, yung sinasabi natin na confessing your mouth, Jesus Christ is Lord, ay basta sinabi mo. Ay ganun lang kasimple. Ang kahulugan po nung araw, hindi po ganun kasimple. It means commitment to Christ as Lord, na willing ka to die for Christ. Napakalalim pala nung kahulugan na confessing Christ as Lord. So when you say it, you're telling the world, nagpapasako pa ako kay Kristo at kung kinakailangan na magbuwis ako ng buhay alang-alang kay Kristo, gagawin ko. At ang kilalanin si Kristo, pakinggan niyo po ito, ang kilalanin si Kristo bilang Hari o Panginoon ay requirement sa kaligtasan. Narinig niyo po yung sinabi ko? Wala yata akong kausap. Ang kilalanin si Kristo bilang Hari o Panginoon, requirement sa kaligtasan. Hindi mo lang siya kilalanin bilang Savior. Kilalanin mo rin siya bilang Lord. In fact, magkasama yun, hindi mo pwedeng paghiwalayin. Kaya sabi ni Pablo sa Romans chapter 10 verse 9, if you confess with your mouth that Jesus is Lord and believe in your heart that God raised Him from the dead, you will be kung ihahayag daw ng iyong labi na si Kristo ay Panginoon at buong puso kang maniniwala na siya'y binuhay ng Diyos mula sa mga patay, ikaw daw ay maliligtas. Again, subversibo ang mga pamamahayag na ito nung araw. It can cost you your life. Ibig sabihin, bahagi ng ating kaligtasan ang pagpapasakop kay Kristo bilang Panginoon. Ang tawag ng ilang mga theologians dito ay Lordship Salvation. Hindi lang easy believism na pinasunod ka sa prayer na tanggapin mo si Jesus, sambitin mo itong mga prayer na ito, okay na. Just because you pray that prayer, guaranteed yung isang tao, saved na. If we will study the infancy narratives and the writings of the apostles, talagang napakahalaga po na kaakibat nung faith natin, saving faith kay Christ, ay yun pong pagpapasakop natin sa Kanya as Lord. Bago po natin ipaliwanag ang Lordship Salvation, balikan muna natin ang Romans chapter 10 verse 9 na kung saan binanggit ang confession of Jesus as Lord bilang mahalagang sangkap sa ating ikaliligtas. At meron po kayo makikitang Greek word dyan. If you confess with your mouth that Jesus is Lord, in Greek, kurios, alala ko na nag-aaral pa ako sa Catholic school, lagi namin kinakanta, Kyrie eleison, Kyrie eleison,
In English, Lord have mercy. Kyrie, dyan po kinuha yan po related sa word na kurios. If you confess with your mouth that Jesus is Lord, in Greek, kurios, and believe in your heart that God raised Him from the dead, you will be saved. Saan ba kinuha yung word na yan? Kurios or Lord. Yung salitang Lord o kurios, by the way, meron pong school sa Cavite ng pangalan ay kurios. Ibig sabihin po niya na ay Lord. Yung salitang Lord o kurios ay hiniram sa Septuagint o Greek Old Testament. So meron pong Old Testament dati na sinalin sa Greek, ang tawag po yung Septuagint. At sa Septuagint, nakakasunod pa ba kayo? Kaya pa ba? At sa Septuagint, 6,000 times ginamit ang salitang Lord o Kurios upang i-translate ang Yahweh o ang pangalan ng Diyos. So, ang Old Testament written originally in Hebrew. Nung sinulat sa Greek, ginamit nila yung word na Kurios for Yahweh or name of God. At pagdating sa New Testament, ang salitang Lord ay ginagamit na ngayon kay Jesus. From Yahweh, naging Kurios, tapos ginamit kay Jesus. So anong kalalabasan? Pinapatunayan lamang nito na si Jesus ay hindi isang tao lamang, kundi siya rin ay tunay na Diyos. Paano convince kayo that Jesus Christ is not just fully man, He is also fully God. Not just truly man, but also truly God. I understand you're watching many reels. You're watching different videos on Facebook, teaching different things. But let's go back to the sufficiency of the Scripture. Napakaliwanag, Jesus Christ is God. Jesus Christ is Lord. Amen. Kaya tama si C.E.B. Cranfield na kanyang sabihin, the confession that Jesus is Lord meant the acknowledgement that Jesus shares the name and the nature, the holiness, the authority, power, majesty, and eternity of the one and only true God. Hallelujah! Si Jesus at si Yahweh ay iisa. Ang totoo, si Jesus ay ang nagkatawang Yahweh. At nung unang panahon kapag sinabi mo na si Jesus ay Panginoon, sinasabi mo rin na si Jesus ay si Yahweh. Sila ay iisa. Kaya ang daming mga hindi naniniwala kay Jesus, galit na galit kapag sinasabi nila Jesus is Lord. Pati mga kababayan nilang Hudyo na hindi naniniwala na si Kristo ay si Yahweh, inuusig ang mga Kristiyano, pinapapatay, nakikisabuatan sa mga Roman soldiers, Roman leaders, at pinapatay ang mga Christians. I hope nagigets niyo po ang point na nung unang panahon, to confess Jesus Christ as Lord means not just saying that Jesus is Lord. It means committing the totality of your being to Him as your Lord. Pwede ba akong makarinig ng amen? And that is a requirement to salvation. That's why to confess Jesus is Lord is not just head knowledge, na maniwala ka lang na si Kristo ay Diyos. So alam ko naman yan, by theory, maliligtas ka na. It means more than that. Ito ay pagkilala ng lahat ng tao dapat magpasakop sa Kanya bilang hari kung nais nilang maligtas. Ganda po nung sinabi ni George E. Ladd. Sabi niya, this confession reflects the personal experience of the one confessing. He confesses Jesus as Lord because he has received Jesus Christ as Lord, Colossians 2 verse 6. He has entered into a new relationship in which he acknowledges the absolute sovereignty and mastery of the exalted Jesus over his life. Pag sinasabi mo daw, Jesus Christ is Lord, pinag-personalize mo na si Kristo ay nag-ahari sa iyo at nagsusuko ka ng buhay sa Kanya. Yan po ang kahulugan ng Lordship Salvation. Ito ay pagkilala na si Kristo na ang may kontrol sa buhay mo. Na ipinagpapaubaya mo na ang sarili mo sa Kanyang paghahari. Na wala ka ng final decision sa buhay mo, kundi siya na ang may final decision. Amen.
Amen. Blessings in the word, family. Ibang-iba ito sa madalas na ituro sa ngayon na sambitin mo lang isang maikling prayer, maliligtas ka na. Na minsan nga halos pilitin pa natin ang mga tao na pasunurin sila sa isang prayer ng pagtanggap. At sasabihin pa natin, basta sambitin mo yung prayer na yan, parang magic. Sa heaven agad ang punta mo. And sometimes we give people false assurance. Dahil di natin na-emphasize yung Lordship ni Christ. Kailangan maging malinaw sa mga tao na kaakibat ng saving faith ang pagkilala at pagpapasakop kay Kristo bilang isang hari at Panginoon. Maliwanag, mga kapatid. Is this making sense? Sabi po ni Sam Storms, those who affirm Lordship salvation oppose the idea that one may have saving faith without submitting to the Lordship of Jesus in daily obedience. We are justified by faith alone, but not by the faith which is alone. Tayo ay naligtas sa pananampalataya lamang kay Kristo. No doubt. Amen. Amen. Ngunit ang pananampalatayang ito ay hindi patay. Ito ay pananampalatayang nagre-resulta sa pagsunod at pagpapasakop kay Kristo. Hello, amen? Ito yung pananampalataya na hindi ka ibubuyo na maging complacent sa sin. Ito ay pananampalatayang may bunga. At kung walang bunga, baka acknowledge lang yung pagkilala mo kay Christ as Savior and Lord. Ang title ng message natin, ano nga ulit? Ang tamang paghahanda sa Pasko. At ito ang mensahe ng Pasko. Jesus Christ is Lord. Jesus Christ is King. At kung iuugnay natin ang mensahe ito, sa season natin ngayon na nagdiriwang ng Pasko, mababatid natin ang isang bagay. Ang Pasko ay tungkol lamang sa isang bagay, ang paghahari ni Kristo. Kaya magandang tanungin ang ating mga sarili, tayo ba'y pinaghaharian na ni Kristo? Kumusta ang paghahanda natin sa Christmas? Ang Pasko, pakinggan niyo ito, ang Pasko ay hindi tungkol sa bagong damit. Ang Pasko ay hindi tungkol sa magandang restaurant na pinuntahan mo. Hindi ito tungkol sa mga magagarbo at magagastos na Christmas party. Hindi ito tungkol sa mga sayawan at mga kung ano-ano pang pabonggahan. Hindi ito tungkol sa queso de bola. Hindi ito tungkol sa dami ng sobrang pula na matatanggap mo. Hindi ito tungkol sa dami ng regalo sa ilalim ng inyong Christmas party, ng inyong Christmas tree. Hindi rin ito tungkol sa bonus na matatanggap mo na talagang pinaka-aasam-asam mo. Nagagamitin mo lang naman ang pang-riban ng buhok mo. Maganda ang lahat ng ito. Maganda ang lahat ng ito, ngunit hindi ito ang tunay na diwa ng Pasko. Ang tunay na diwa ng Pasko ay ang magpasakop tayo ng totoo sa paghahari ni Kristo sa ating mga buhay. And we honor Jesus through His Word. Everybody shout, Jesus Christ is Lord. Nawa po ay maging totoo sa atin ang Jesus Christ is Lord sa ating mga buhay, lalo higit ngayong Pasko. Tawagin ko po si Pastor Nestor for a word of prayer. Wala ko kasi sinabi mo. Sinawag mo po the word of prayer o sa communion? Pareho po. Tayo mga kapatid. Manalangin muna tayo. Salamat Panginoon sa umagang ito na kami ay humakbang ng pataas sa aming pananampalataya.
Salamat sa paggamit mo sa aming kapatid, si Pastor Joshua. Minsan pa ipinakikita mo ng pagpapatalubhasa o pag-aaral ng iyong mga salita. Dito man o sa abroad ay napakahalaga. At kami sa pamilya ng blessing ay napapagpalang lubos. Salamat po sa iyong gabay, pangangalaga, at pagpapala sa kapatid namin ito. Na tinaga mo sa amin bilang tagapagturo. Salamat, Panginoon. Pagpapala po ang lahat sa pangalan ni Jesus. Palapakan nga natin ang Panginoon. Ito ay since 1987. 87, so that was 13 plus 24. Katagal pa na palang involved sa Hawaii. But it is the only time I heard this message. So hindi sapat po na tayo salvations through faith or by faith through Jesus Christ is not alone. It's not enough. We must be doer of the word. Sinabi natin nga namang hari, mababa ka ngayon. You decrease. And you allow the Lord Jesus Christ to take a hold in your life. Siya ang magiging Panginoon. Siya ang lumalaki. Kaya kumusta na ang paglaki ng Panginoon sa buhay natin? I know na ito, pagdating ng Pasko ay isang selebrasyon na muli pagsasariwa kung paano natin lubusan ang tunay na tinanggap natin ang kanyang paghari sa ating buhay. At tayo ay kanyang alipin bilang isang Panginoon. Amen. Pama-papa. Handa na po natin ang Panginoon elements. Ang hapag ng Panginoon ay muli ay pagpapalaala at ito yung utos ng ating Panginoon. At ito po ay pagpapalaala sa atin sa tinapos niyang gawa para sa atin. Ang napakahalaga dito ay huwag natin kalilimutan. Lahat tayo nagkasala. All have sinned and fall short of the glory of God. Nahiwalay tayo sa Diyos dahil sa kasalanan. Pero tayo ay napabalik sa kandili ng ating Panginoon pagkat may ginawa siya para sa atin. Namatay siya sa krus ng Kalbaryo pagkat ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan siya po ang namatay para sa atin. Binayad niya ang buo niyang katauhan niya sa pag-ako sa ating mga kasalanan at sa ating pananalig sa Kanya at pagtanggap sa Kanya bilang Hari, Panginoon at sariling mong tagapagligtas. Tayo po ay nangangumbalik sa Panginoon. Nawala na ho yung gap ng pagitan kasama na natin ni Diyos. At sa ating pananampalataya ito, pinangunayan ito ng Banal na Espiritu. Because of our faith in Christ, God has given us the seal. Tayo anak ng Diyos, yung Banal na Espiritu na sa atin. Kaya tayo may conviction eh. Kaya sa pagkakataon ito, sandali natin ito mong ating mga yuko natin ng mga ulo. Sa gayon ay makatanggap tayo ng nararapat sa hapag ng Panginoon. Confess your sin
is rightful and just to forgive us. Patawad Panginoon sa tulong ng iyong banal na Espiritu, naway huwag na namin maulit ang nagagawa namin pagkakamali. Tulungan po po kami. In Jesus' name, Amen. Pagkapit po natin ang tiraman. Talupin din po natin ang simbolo ng dugo. Praise God. Palakpakan natin ang Panginoon. Ayan, isang mapagpalang umaga po sa ating lahat. At ang lahat po ba ay na-bless? Isang ang unang blessing shout. Parang mahina. Blessing shout. Ayan, so salamat po kay Pastor Joshua sa napakagandang message ngayong umaga na ang tamang paghahanda sa paparating na Kapaskuhan. Na ang Pasko pala ay tungkol lamang sa isang bagay, ang paghahari ni Kristo. Kaya yung mga pera po ninyo na ma-receive ngayong Christmas, isave nyo po yan, hindi gagamitin sa bubo. Ano po? Ayan, so sa pagkakataon po ito, dako po tayo sa ating covenant. Sa bilang ng 3, ako po ay sabayan po ninyo, 1, 2, 3. Ilagay po natin ang ating mga kamay sa kaliwang bibig. 1, 2, 3. Kami ay nagpasya. Kami ay nagpasyang magmahalan bilang magkakapatid. Ang isa ay para sa lahat, ang lahat ay para sa isa. Ang lakas ng isa ay lakas ng lahat. Ang kahinaan ng isa ay kahinaan ng lahat. Kami ay nagpasyang magtulungan sa hirap at ginhawa. Ang bawat isa ay humutan namin ng lakas. Kami ay nagpasyang sama-samang lumago bilang mga anak ng Diyos. Sa pangalan ni Jesus, Amen and Amen. Ayan. Magandang umaga po muli sa inyong lahat at inaanyayahan ko po kung meron po tayong first timer po sa ating church. Maaari pong tumayo. Ate Juliet. So wala po tayong bagong kasama ngayong umaga. Ayan. So batiin lang po natin ang ating mga katabi na magandang umaga muli sa presensya ng ating Panginoon. Ayan. So dako na po tayo sa ating announcement for today. Covenant reading the 5 solas every Tuesday from 5:30 to 7 p.m. So yan po ay nagaganap every Tuesday at maraming po pinag-aaral po dito. At alam po, at lahat ng dumadalong ng mga workers at yung gusto kumatin ay super mabibless po kayo sa mga topic na discuss every week. At Blessings Children Ministry from Sunday School Cebu. We have Sunday from 9 a.m. to 11 a.m. open for ages 3 to 12 years old. Sa mga bata po o sa inyo po mga anak na gusto nyo pong mapalalim din sa salita ng Panginoon o sa salita o the Word of God, pwede po yung i-join ang ating mga anak sa Sunday School na meron po tayo mga workers din po dyan, ating mga youth ministry na nag-aasikaso po. And weekly youth fellowship every Saturday from 5 to 7 p.m. via Zoom. Ito po yung nagaganap weekly sa mga kabataan ages 13 to 19 years old. Pwede po kayo mag-join. Meron din po tayo mga coordinators na nag-a-assist po dito para mas lumayan pa tayo sa pananampalataya sa ating Panginoon. Blessings in the Word community, your family, your home, your friend. The Sunday worship services every morning fellowship at 9 to 11 a.m. and evening fellowship at 7 to 8:30 p.m. Announcement po. So mamayang gabi po ay wala po tayong evening service due to Typhoon Pepito, pero i-claim natin at i-declare natin na hindi na dadating sa ating lugar. Amen? Ayan. So host a home prayer meeting for your family guide FB group and page. So sa nais po magbukas ng home prayer meeting, kayo po ay makipag-coordinate lamang sa ating mga workers and coordinators at meron naman po tayong guidelines sa FB page natin para masimulan ang inyong gawain. Simulan natin sa bahay bago sa ating church. And praise and worship team is in need of instrumentalists, keyboardists, bassists,
lead guitarist and drummer. If we interested, fill out the form at the registration table. Para every week ay manataga naman po worship team. At every week makapahinga rin po o may mga nakaschedule po. Kaya mag-join po kayo sa aming Blessings Worship Team. At syempre, andito po yung ating inaabangan ngayong taon for the year 2024. Ang Simbang Gabi. December 15 to 23 from 7 p.m. to 8:30 p.m. The Blessings in the Word Community, 155 Rizal Avenue, Tagaytay City. Kayo po ay i-invite namin sa paparating na Simbang Gabi. Ilang days na lamang po at Pasko na. So lahat ng ating mga kaibigan, kakampit, kabalitaan, lahat ng ating kasama, mga katropa, i-invite po natin dito sa church. At yan po ay 9 days magana na dito sa ating sambahan. Okay po? So, tawagin po natin si Sister Leia for our translation to God. Thank you, Lord. Lahat po ba ay pinagpala? Amen. Napakaganda ng word ni Pastor. Talagang yung paghahanda sa nalalapit na Pasko. Dapat yung ginagawa natin paghahanda sa nalalapit na Pasko, inire-ready natin yung ating puso, yung ating sarili. Kasi si Jesus Christ yung unang binigay. Kung hindi binigay ng Ama yung kanyang anak, ano nang nangyari sa atin? Parang sabi nga ng Ninong kanina, parang na-remind ako doon sa sabi ng Ninong since 1987. Sabay-sabay kami doon na sa simbahan ng sa Toktong ng Crossing nag-worship. Parang bumalik sa isip ko na, oo nga, no, more than 30 years, almost 40 years na Kristiyano. Pero hindi pa rin perfecto. Yung paminsan-minsan din nadadama pa rin. Paminsan-minsan din nagkakamali, nagkakasala pa rin. Ano na mangyayari sa atin kung hindi binigay si Jesus Christ sa atin? Ano nang buhay natin kung walang Jesus na nagdugo ng dugo sa krus para sa ating lahat? At paano kaya tayo? Ano kaya ang kahihinat na natin? Kaya napakapalad natin lahat dahil tinubos tayo ni Cristo. Napakapalad natin lahat dahil may isang Jesus na ibinigay sa atin upang tubusin tayo sa ating kasalanan. At bakit ba hindi tayo makakasunod samantalang siya na walang kasalanan ay sumunod para tayo makakasunod? Ano ba yung hinihingi sa atin, Lord, na palit? Yun lang, ibigay natin yung para sa Kanya, ibalik natin yung para sa Kanya. Nasa totoo lang, hindi naman niya kailangan. Tayo ang nangangailangan. Kapag naman tayo sumunod at nagbigay tayo sa Lord, ibinabalik naman niya sa atin ng 1,000-fold yung ating ibinigay. Ang kailangan lang ay makita ng Panginoon yung ating suso. Ang kailangan lang ay makita ng Lord kung paano kang tumugon sa Kanyang utos, kung paano kang tumugon sa Kanyang hinihingi sa atin. At yun nga dito sa Lucas 6:38, sabi, magbigay kayo upang bigyan din kayo ng Diyos. Ibabalik sa inyo ng sobra-sobra at umaapaw ang ibinibigay ninyo. Sapagkat kung paano kayo magbigay sa iba, ganoon din ang pagbibigay ng Diyos sa inyo. Yun yung susi eh. Matuto na tayo, sumunod lang tayo sa Panginoon. Subukan lang natin magbigay. Dahil talagang napakaraming beses na lang kung nasubukan ko kung ano yung reward, kung ano yung kapalit ng pagsunod. Kaya talagang napakasarap na maglingkod. Kahit minsan may pinagdadaanan, patuloy lang tayo. Magbigay, maglingkod. Kasi pag nakikita ni Lord yung puso natin, hindi nanghihinayang si Lord na tugunin at ibigay kung ano man ng labis-labis pa yung ating pangangailangan. Kaya thank you, Lord. Hawakan po natin ang ating mga kaloob at ating pang ipapanayari. Lord, maraming salamat sa mga ito. Maraming salamat po sa pagpapala na patuloy mong ibinibigay sa amin, sa ating mga kapatid upang makatugon sa inyong mga sa pangangailangan ng iyong tempo. Lord, gamitin niyo po ang kaloob at handog ng ating mga kapatid upang mapalaganap ang iyong salita, upang marami pa at mga malawak pa at maabot ng iyong salita. Pinupuli ka namin, Lord, pinapasalamatan sa lahat na ginagawa sa lahat ng aspekto ng aming buhay.
We praise you and we glorify your name. In the mighty name of Jesus Christ. Magbigay po tayo ng may kagat. Kasi tayo po ang lahat at patuloy po natin gawin na natin Panginoon. Gusto ko lang po i-clarify wala pong masama sa parties. Wala din po masamang magpariban. Pero ito po ang masama, Christless celebrations. Kasi minsan we become engrossed with so much celebrations, nalilimutan natin ang dapat i-celebrate si Jesus, the King. Amen? Let's spend it. Kaya tuloy po ang bonus kasi sabi kanina, hindi na daw Kakatawa lang. Alright, so I want you to grab a partner and pray for one another. Sige po, let's spend time in prayer. I want you to grab a partner and pray for that person. We know that our God hears our prayers. Sige po, let's spend 1-2 minutes in prayer. Pwede mo tanungin yung katabi mo, anong kahilingan mo sa Panginoon? Anong gusto mo ipanalangin? Go ahead and pray. Thank you, Jesus. Make your prayers loud. Let us fill this place with prayers. Thank you, Jesus. You're the God who is more than enough. You're the God who heals. The God who provides for your people. The God who causes all things together for our good. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Raise your hands, brothers and sisters. And I want you to pray for our nation. Panalangin po natin ang ating minamahal na bansa. Sabi po ng balita, meron pong super typhoon na magla-landfall ngayong araw na ito. Let us pray that the Lord will spare our beloved kababayans from any bad effect of this typhoon. Sige po, open your mouths and just intercede for our nation.
nararanasan namin sa aming buhay ay dahil lamang sa biyaya mo. Ang aming kinakain, ang aming sinusuot, ang hangin na aming hinihinga ay bunga ng biyaya at pag-ibig mo sa aming lahat. Salamat, O Diyos. Pasalamatan po natin ang Panginoon sa oras na ito sa naman mong biyaya tinatanggap natin. Open your mouths and let us fill this place with thanksgiving. Thanksgiving. Thank God. Thank God for His blessings and favors. Without Him, we are nothing. Salamat, Panginoon, sa kagalingan. Salamat, Panginoon, sa kalakasan. Salamat, Panginoon, sa biyaya mo sa aming buhay na hindi napapatid. Salamat, Panginoon, inaalagaan mo kami. Lord, pinapanalangin po namin ang mga kapatiran na sa oras na ito ay may pangangailangan pang pinansyal. Lord, we ask that you will bless them as well. Sila na walang trabaho, Lord, dalangin po namin, bigyan niyo po sila ng trabaho. We ask for your mercy. Sila na kulang, Panginoon, ang pinagkakakitaan, Lord, I pray that you will extend your right hand to them and be their provider. So Lord, we pray for our brothers and sisters who are sick. Panginoon, kayo po ang dakilang manggagamot. Ang hindi kayang gawin ng tao ay kaya mong gawin, O Diyos. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. May the Lord bless you and keep you. May His face shine upon you. May He give you peace. You are blessed coming in and you are blessed coming out. His hedge of protection is over you. And wherever you go, you carry His presence and favor. May the love of the Father, the grace of the Lord Jesus, the fellowship of the Holy Spirit be with you all. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. God bless you, brothers and sisters. See you next Sunday.